Nakapagtala ng 17 kaso ng firecracker-related incidents ang Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center sa Cabanatuan City, Nueva Ecija mula December 24 hanggang sa pagpasok ng 2026. Mas mababa ito kumpara sa 30 kaso na naitala ng ospital noong nakalipas na taon. Ang mga biktima ay may edad 5 taon hanggang 31 taong gulang. Kabilang sa mga paputok na sangkot sa mga insidente ang 5-star, boga, whistle bomb at dart bomb. Ang mga biktima ay mula sa mga bayan ng San Leonardo, Gapan, Cabiao at Cabanatuan City. Ayon sa mga otoridad, posibleng dahilan ng pagbaba ng bilang ng mga kaso ang mahigpit na pagpapatupad ng permit sa pagbebenta ng paputok, pagtaas ng presyo ng mga paputok, at ang tuloy-tuloy na information drive hinggil sa pag-iwas sa paggamit ng mga ito. Samantala, nakapagtala naman ang Bureau of Fire Protection o BFP Cabanatuan City ng 7 kaso na sunog mula Oktubre hanggang Disyembre ngayong taon. Kabilang dito ang sunog na naganap sa Barangay Matadero noong December 27 kung saan 40 kabahayan ang tinupok ng apoy at 70 pamilya ang nawalan ng tirahan. Mas mababa rin ito kumpara sa 15 kaso na sunog na naitala noong nakaraang taon. Ayon sa BFP, karaniwang pinagmumula ng sunog ang paggamit ng substandard extension wires na nabibili sa murang halaga, gayon din ang napapabaya ang open flames. Palagi naman po sinasabi ng Bureau of Fire Protection na lagi po tayong mag-iingat sa ating mga gamitan sa bahay. Tanggalin natin yung mga appliances, mga saksakan natin na yung mga appliances natin na nakasaksak sa saksakan. Pag tayo maalis ng bahay o iniiwan natin bahay na walang tao, iwasan din natin yung pag nagluluto tayo, huwag nating iniiwanan. Sa ngayon, patuloy ang pagdating ng tulong mula sa mga ahensya ng pamahalaan at non-government organizations kabilang ang MCGI Cares para sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon!